Hello guys. So, good afternoon. Today is September 19, 2023. Tuesday po tayo ngayon at around 1:49 p.m. So, kakatapos lang natin maligo at saka kakatapos lang din natin i-vlog. Actually, 'di ba, nagginawa ko kanina, nagawa muna ako ng yung magiging daily routine natin. Tapos, after ko ginawa yon, pinost ko na kagad sa YouTube. And then, after ko ginawa yon, meron pa akong kinuhang parcel sa baba. Kaya, yun, productive naman. Wala namang waste time. So, after ko pagkuha ng parcel sa baba, nag-ayos lang ako, naligo. And then, after naligo, bilinag kung dinocument ko yung parcel na dumating. And then, yun, andito na ako. Nag-charge ako ng phone. And then, andito na ako. Balik na tayo. Ang purpose ng pag-video natin ngayon, so for today's video, we are going to check natin yung market review lang tayo sa crypto. Tapos, i-set na rin natin mamaya na siguro yung planning sa pag-virtual natin. Balik alindog tayo sa crypto, mag-virtual tayo. Kumbaga, kung hindi rin naman tayo nakaka-trade, i-virtual na lang natin para makita natin at saka less emotion. Ganda ng ginagawa ni BTC. Lahat green na. Konti lang ang lakas. So, ayan, malakas talaga siya. But before that, tingnan lang natin ito. Ito. Grabe yung PSE. Crypto tayo, pero check lang natin ito PSE. Oo, dude, bumagsak ang PSE. AP, Ali. Watchlist ko pa man din si Ali. Uy, si PLC. Ayun, negative something si PLC. Uy, Kung hindi ko in-out kagabi, kahapon, ano yun, special ako, kagabi ko na. Kung hindi ko in-out kahapon, panigurado, so mamaya na natin ito itatakal. Yung mga ganitong move, dapat iniingatan. So, better na rin yun nandito tayo, at least naging aware tayo. Paano niya ginawa. So, ayan. Binabasag ni ayun, nasa 6,000 area rin naman siya. Pero, ito kasi yung area ng 6,000 something yung line ko. Parang, a perfect line for my head and shoulder. Pero, kung malakas talaga siya, baka abutin niya to. Nasa 6,000 area na to guys. Tingnan natin kung ano magiging close ng candle niya mamaya. 'Di ba? 6,000-ish na siya. So, ayan. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Kasi kung very siya, baka next na 6,000. Dito na yan. Sa area na to, mga 5,8. Or kung hindi talaga, 5,7 natin. Saka siguro siya mag-bounce. Tingnan natin guys. So, ang lakas naman guys. Lakas ng binagsak guys. Yun lang yung PLC din guys, sobrang lakas. Buti naka-out tayo. Timing lang kay PLC. Maganda si PLC pero yung timing ng tagal lang pagpasok ko. Tingnan mo. Anyway, bakit ba ako nandito? Diyos mayo, na-stuck na naman tayo guys. May paganito-ganito pa tayo buti naman. Agad siya. Yeah. Ayan. Pangalan ito. Okay, punta tayo. Kung gaano kapangit yung market natin kasi ganda naman ang market sa BTC. So, pero hindi tayo pasisiguro kasi nag-weak siya kahapon. Pero even though na nag-weak yan, intact pa rin naman. Ganda, above DB50 pa rin naman. Tapos, kung bullish talaga siya, baka balikan niya yung week na yan. Okay, ito yung daily. So, without, further ado, pero sa totoo, walang EMA. So, nilagyan natin ng EMA ngayon. So, may dahilan, 'di ba? So, ngayon, kanina walang EMA. Tago natin yung EMA, very clean na, okay, dito this is, base 1 niya na. Ito yung reversal, ito yung base 1 niya. Or baka reset to, if ever na iaangat niya yan, 'di ba? I-out niya dito sa box na to. Pero, okay. Ito ay kung big range ang pag-uusapan kasi small trader lang tayo tsaka very lang tayo
Mabilisan lang to. Hindi scalper ha. Pero mabilisan lang yung tagte-trade natin dito. Nakikitaan natin siya ng potential. Kunyari nasa box, nasa support. Yun yung time to buy natin. So, nasa ba si ngayon? Si BTC kasi, ito sa area na to, yan, meron tayong ginawang pang second box niya. Okay? Para maintindihan natin lalo, 'di ba? Para maintindihan natin lalo yung mga galawan ni BTC, nandito siya ngayon. 'Di ba? Ayusin natin, guys. Kumbaga, bear with me lang. Nag-aaral lang ako. Sama kayo sa akin kung gusto niyo sumama. So, very super uptrend siya. Starting, chika lang natin ng konti. Starting 2020, nung bumagsak yung market, yung bumagsak lahat ng market dahil sa COVID, after nun, grabe, isang buwan lang nung bumagsak, ilagay natin dyan, 1 month lang, almost 1 month lang, tapos umangat na sobra. So, yun yung ginawa ni BTC, guys. Noong 2020, sumabay siya sa bagsak, and then, nung na-touch niya yung 3,000, wow, ang mura lang pala nito dati. 3,667. Kumusta ka naman? So, anyway, tinatch niya yung 3,667. 3,600 lang, no? Inangat niya up to 65,000. Imagine. Imagine na lang. Kung meron kang 1 million dito, okay. Wow, 1 million talaga. Kung meron kang in-invest na 1 million dyan, magkano na yan ngayon? Umakyat ng 1,600 times yung pera mo. Yun. Anyway, kung 1 million yan, meron kang 1.6 billion, men. Alam mo ito! Tingnan na natin. 1 million times 1.6, ha? 1 billion. Grabe. Kumbaga, kung super trader ka talaga, ibig sabihin, galing mo. Ano ka talaga? 'Di ba? Anyway, okay, galing siyang nag-uptrend siya ng super duper uptrend talaga no 2020 up to 2021 April, and then simula noon 2021 up to April up to November, kumbaga tinatch lang nung November, no, yung all-time high niya. Create pa nga ng cute na all-time high, and then doon lang. Yung range na to is December 2020 up to May 2022. So, almost 2 years din, or 1.5 year. 1.5 year nilang inatong sideways na to sa taas, which is toppings, no? Sa tapping, oo, 1.5 a year nilang ginawa to, and then binagsak nila. Ngayon, nasaan na sila? Bigger picture muna natin tinitingnan, guys, okay? Sana medyo tama ito. So, nasaan sila ngayon? Diba? Ito, pagkatapos itong box na to, huge box, huge range na tapping niya doon sa whole na move niya before, 'di ba? Ito yung pinaka all-time high. Bumagsak siya, nag-create siya ng isa pang box. Tapos, ang ginawa niyang box is reversal din naman. Kahit paano, gumawa siyang reversal, tapos ngayon nasa base 1 na tayo. Yun yung tanong. Nasa base 1 na tayo, guys. Ito, guys, sobra ang inangat nito. As in, super duper duper sobra ang inangat nito. Is it sustainable talaga na yan na talaga yung magiging patutunguhan niya? Ito na ba talaga? 69,000? 'Di ba? 69,000k na ba talaga, or babalikan niya yung dati niya talagang support, which is dito sa reversal, 'di ba? 10,000. So, di natin alam. Kasi nga yung move na to, syempre, yung move na yan yung super move na ayan o. Ito move na to, ito yung pang uptrend talaga, 'di ba? Tapos sinira niya yung uptrend. Ngayon yung uptrend na saan na ngayon? Ay, 'di ba? Nag-sideways dito, and then after sideways, parang create ng lower level. Oo, downtrend ito. Itong area na to, yan. Create siya ng downtrend, 'di ba? Tapos nag-create ng sideways dito. Ngayon, after sideways, nag-create naman siya ng uptrend. 'Di ba? So, pagka-create niya ng uptrend,
Ginagawa niya naman ngayon, ito, mga medyo malaking picture na to ha. Ang ginagawa, okay, nag-create siya ng uptrend dyan. Ngayon, medyo binasag niya yung uptrend na line natin, no? Trend line natin, andito siya. Pero kahit nandito siya, intact pa rin yung, huwag tayo masyadong too negative, intact pa rin yung, ano niya, yung box niya, yung base 1 natin, yung base natin, intact pa rin. Kaya, even though na nasira niya yung trend line na pa-uptrend, nasa sideways naman siya. Tingnan natin kung anong gagawin niya dito sa sideways na to. Ito ba yung sideways, diretso uptrend na ulit? Or, ito yung sideways na babagsak? Or, dyan lang muna siya pag matagal? Talaga nakatulong yung correction. Hindi ko na makita yung mga number. Ang lupit yan ah. Dadan ka na sa correction. Ah. Diretso up or down. Dakte yan. Tsaka natin. Yun o. Okay. So, balik tayo dito guys. Yan. So, ganun natin siya naiintindihan. Okay. Okay, maniwala sa lahat ng mga sinasabi. Ito yung pag-iintindi ko lang guys ha. So, ngayon, nasa loob na siya ng big range. And that is base 2. Kung daily yan, base 1 na natin yan. Hindi base 2. Base 1 natin yan from reversal. Tapos base 1, big range. So, small timer lang tayo, diba? So, pinapakailaman natin tong every box na ginaguhit natin dito na maliliit. Kasi nga, kung sa 4H, ganyan natin siya babasahin. Diyan tayo papasok. Ang gusto ko lang makita sa daily, ano ba yung itsura niya. Pero sa totoo lang, ang intro natin o ang pagpasok natin sa 4H tayo, dun tayo magbabasa kung ito ba bibilhin na natin. Kung additional ko lang to na daily. Kasi nga, syempre, pag daily, dun lahat ng tao, diba? Tumitingin talaga sa daily. Ano pag ginagawa niya within the day. Diba? Titingin talaga dun. So, yan. Balik na tayo. Okay? So, gumanda yung style niya kahapon. At saka the other day din, 1 week din siyang maganda. So, yun, hindi natin nasabayan. O, tsaka, yun yung titingnan natin. Pero, kumusta ako kung hindi ko nasabayan? Umangat, oo. Siyempre, may konting inggit, pero wala lang yun. Mild lang yun. Ako naman, honest naman ako sa mga sinasabi ko. Kasi nga, ito naman yung ginagawa kong video para sa akin din naman to. So, wala ako masyadong yung grudge na yung mga hihiga ako, hindi ko kaya to, bakit kaya hindi ako nakapasok. Pero sa totoo lang, kung ipapasok ko yan, tapos na-loss ako, super emotion guys. Yung emotional ka talaga na, ang sakit naman, bakit ako naging ganito, iniwan ako. Yun lang yung, super emotional na, hindi mo mawari kung ano ba, tama ba yung ginagawa mo, baka mali na yung ginagawa mo. Diba? Sunod-sunod na losses ako nun. Tapos kaya nahihinto ko. Kasi yung emotion, tapos okay lang sana yung emotion, tapos malaki yung kikitain mo, no? Pero yung emotion, tapos yung bet mo, $10. Laki ng $10, $3, ganyan, $2, tapos yung willing to lose mo, $1, diba? Minsan, bumababa pa. Parang yun sa totoo lang, laro lang talaga, more experience lang talaga. Pero sa akin, pangkabuhayang showcase na yung nasa mind ko. Pero sa totoo lang, experience lang talaga. 'Di ba? Expectations versus reality talaga. Sa totoo lang, experience lang muna talaga yung magigain ko dun. Hindi talaga yung pera. Kasi, $1, $2, buhay ka na nun. Siyempre hindi, 'di ba? So, yung discipline, yun sana yung naisip ko nung mga na yun. Kasi lang, naging greedy tayo. Dapat every move, nandun tayo. Pero iba rin kasi yung feeling na nandun ka, nakatrade ka, na, kumbaga, uy, tama pala yung hinala ko, tama pala yung timing ko sa market, yung ganon. Iba pa rin talaga ng feeling nun. Tapos, pag sunod-sunod na down ka, sakit din. Pero, ano ba yun? Ano bang pakaramdam ko? Ngayon na nag-move, okay lang. Hindi ako nag-congratulate pa nga ako. Uy, ka ma'am. Nanalo ka pala or na-gain ka pala. Yung ganon. At least, nag-congratulate lang ako. Yung ganon. Hindi ako ganon dati. Magsasabi talaga ako, nainggit ako. Huwag mo na ikwento yan, nainggit ako. Tutong nainggit talaga ako, guys. At saka yun yung iiwasan natin. Tao lang tayo. Okay? So, daming kwento, no? Basahin na natin to. Pagka ganito kasi,
mabilis ko lang sabihin, okay, nasa DB50, aangat to, tapos dito, sa DB, sa DB bottom siya galing, umangat, DB, dito yung next na big range, DB50 yung resistance niya. Itsura talaga, ganun talaga. Bakit nag-react to dito? Bakit kaya nag-react to dito hanggang hindi niya kinaya? Pero kung dadagdagan natin ng info, yan, dahil eto, nag-cross siya. Almost yan, almost. Bearish cross yang 50 and 200. Almost pa lang, okay? Ayan. Lapit na. Pero nag-kiss na talaga sila. As in, di ba? Magjowa na sila. So, ngayon, tingnan natin kung itatay na ba nila yung knot nila. Kaya, yan. Pag mga ganito na, guys, wala na rin. Medyo kabado din ako pagka ganito mag-trade. Kasi nga, parang saan ko to iti-trade? Paano ko to iti-trade yung mga ganon? Parang marami nang nasa isip ko. Pero, in fairness, na-trade to ng mentor ko. Di ba? So, nung trade niya, kumita naman siya. So, iba-iba lang talaga. So, sa akin, takot na ako sa ganito. Hayaan ko na siya. Kasi kung tatanungin ako, anong basa ko dyan? Okay, nasa sideways siya. Kaso kakakross lang ito. Ini-expect ko sa kanya na baka bumagsak pa siya. Actually, nakikitaan ko nga siya baka balikan niya pa itong 2,000 eh. 'Di ba? Balikan niya yung 2,000. If very, ano ka talaga, very bearish talaga. So, balikan niya tong yung range. Pero, sa totoo lang, DB50 yan. Yan yung nakikita ko sa kanya. Nababalikan niya. Ang ganda ng volatility dito eh. Ayan oh, volatility area to guys. Ito rin, every time na aangat siya. So, yun. Grabe no. Yun yung pag rally talaga to sila. Diba? Kung paano sila mag-rally paangat, ganun din yung pag-rally nila pabagsak. Ramdam mo rin. Mahilig sila sa breakdown, mahilig sila mag-momentum dito. Yun naman yung napapansin ko sa kanila. Silip lang ulit tayo. Yan. Alas 2 na pala. So, what is this? Then, tingnan natin guys. Gaya nga na kanina sinabi ko, gusto ko na rin yung may kasama ko. Pag nag-aaral ako, ganito, nagsasalita ako. At least, 'di ba? Pag sinasabi ko, nagsasalita ako, mas nagre-retain siya, mas naaalala ko yung ginagawa ko. 'Di ba? Yun yung importante sa akin ngayon. So, maalala yung mga ginagawa ko. Kaya, ganun na lang yung ano natin ngayon. Aral lang tayo ng aral, guys. Until makuha natin yung gusto natin. Okay. So, ngayon, ang nasa isip natin, sideways siya. Diba? Not unless kung dito niya papakitaan tayo dito. Diba? Dito sa taas ng DB50, mag-range siya dyan. Okay sa atin yan. Baka mag-continue to. Pero sa ngayon, sideways lang muna siya. Okay? Sideways. Sideways na medyo nasa bearish side tayo. Medyo hindi muna natin ito-trade to. Kumbaga. Kasi kakakross lang ng ano niya. Kahit gaano kaganda nito, hindi muna tayo. Late na rin tayo eh. 'Di ba? Hindi na muna natin papakailaman yan. Hindi natin naman nung next na gagawin niya. Baka yan yung start ng pagbagsak niya. Who knows? 'Di ba? Ano pa rin to? What do you call this? May mini downtrend pa rin to. Ayan o. So, hindi natin anong gagawin niya. So, who knows, baka dito siya, mag-create mo na siya dito sa DB15. Pero hindi natin alam eh. Basta sa akin, tingnan natin muna yung, kung ito makikita ko, hindi muna ako magte-trade ngayon. Number 1. Nasa sideways siya, yes, pero yung ano niya kasi is, yung nag-kiss nga itong MACD, ay yung dalawang EMA na to, 50. Ano tawag dito eh? Hindi siya golden cross eh. Ano yung isa? Bearish. Hindi.
May golden cross at saka yung isa. Bullish. Golden, it means pag bullish ng ano, pag cross ng 50 at saka 200. Nakalimutan ko nung tawag doon eh, nasa notebook yun. Okay, anyway, yan. So, medyo nasa bearish side tayo ngayon, no? Pero hayaan lang muna natin siya. Tingnan natin, at least makapaghanda tayo sa next atake natin. Yun yung ano ko guys. Pero mamaya, depende kung anong gagawin niya. Pero sa totoo lang, near resistance, wala na ako magagawa. Pero kung may papakita dito sa mga individual stocks na iba yung gusto nila, kaya nilang iangat to, who knows? 'Di ba? Yun. Isa-isahin. Dapat titingnan natin yung watchlist guys, kasi yung watchlist ko medyo mali yun. Pero totality, ang watchlist natin is marami yung gainers ngayon compared yung isang araw kaysa sa losers. Okay? Yun o. Ito. Grabe din to. Yan. Tingnan natin guys, no? So, kapag nagaganito ako, at least nafe-feel ko kung ano yung ginagawa ng market. Ganito pala yung ginawa niya, no? Ganito pala next, ganyan. Pero hanggang maaari, gusto ko rin talaga malinis eh. Tingnan nga natin. Yun. Intact pa rin naman yung symmetrical dito. Yun. Mas para mas maintindihan natin. TRB lakas sa tingnan natin. Dahil yan sa 20, I think 22. Hindi to 10. Patingin. Yung pa. Sa 20 siya nag-up. Diba? Nice. Nice din. Anyway. Tanggalin na natin yun. Diba? Ito yung sabi ko sa inyo guys, na falling wedge. Diba? Falling wedge, tapos sabay angat. Nice. Uy, marami pa naman ganito ngayon. Tapos double bottom pa. Saan ka pa? Diba? Pero sa totoo lang, para better, maraming touches dito natin ilagay. Falling wedge, sabay angat. Nice. Tapos, ito pala yung dahilan, DB50, tapos umangat pa. Kakaiba nga ito. Minsan yung box nila man, hindi pantay, no? Bakit kaya? Katulad nito, real box niya to, DB50 lang to. Ayan o. Katulad yan. Oo, DB50 Sino yan. yan? DB50 yan? Oo. Kahit ilagay mo sa iba. Yan, DB50 yan din. Tapos yan mismo, ilagay mo rin sa iba. May times talaga na ganyan yung kain niya. Oo, punta ka sa BTC. Yes. Hindi ko alam kung... First time ko to. Hindi yan first time sa akin. Before pa, may ganyan ako. First time ko to. Na hindi siya pantay. Sabi ko, ganito ba Dapat talaga? hindi. Oh, yan. Dapat Diba? hindi. Sige, punta ka Baka sa kanya. kailangan mo i-refresh yung Baka view. dahil sa kanya lang. TRB. Yep. Delete ka ta. Sige. Diba? Okay na. Diba? Hindi pa din. Hindi siya, pagka yung layo niya, nag-iiba Malito, siya. mamamali ka. Kaya nga, yung layo niya, nag-iiba siya eh. Mamamali ka ng trade yan. Diba hindi siya DB50? Oo, hindi. It doesn't look like DB50 talaga. Oo, Kapag malaki na. hindi talaga. Sige, okay na yan. Mamaya Refresh pag-usapan. Dudes, this is not the first time din kasi.
Pero okay, refresh natin. Sige, trabaho ka muna dyan. Dapat mamamali ka na. Kaya nga. Check lang natin to guys. So, ito rin yung mga dahilan bakit hindi ako makapag-focus kasi nga, syempre nakakasilip tayo sa ibang market o yung mga hawak natin, mga ganon. Tapos, syempre medyo kakabahan din tayo, ano na lang gagawin nito next. May mga ganong tema din. Pero, para saan ba't nag-aaral tayo araw-araw at naging present tayo kung di natin maaayos to? Diba? So, TRB tayo guys, no? Yan. Sama ko kayo, feel natin yung market, ano ba yung ginagawa niya, 'di ba? Kung sa big range din talaga yung ganun talaga siya, men. Sa stocks na to, ganun talaga siya. Sabi ko, kakaiba to. Mamaya papakita ko pa yung iba. Basta TRB, men. Mamaya gabi natin pagchikahan na lang. If ever may time pa. Diba? So, next, STMX. Check lang natin, guys, ha? Yan. Nice one din. Pakita din, guys. Kung daily lang pag-uusapan, guys, ayan, oh. Tama rin talaga. Diba? Ito, big range. AB50, nice one din. May mga dahilan. Ito, FLM, may mga dahilan guys. Nice. May mga dahilan guys. Dapat dito na lang sana. May mga dahilan. Tanggalin na natin to. Maganda kung ganun. Diba? May mga dahilan guys. Yun, no? FLM, nice. Totoo lang ha. Ang gaganda ng ano nila. Hindi dahil ang gaganda. Gaganda rin. See? Kahit nasa resistance si BTC guys. Pero kung titingnan mo to, may sinasabi. Pero hindi pa natin nakikita sa baba. Pero may sinasabi. Lalagay natin MB. Diba? Ito na sa support. May sinasabi. Ito rin. Ito wala. Walang sinasabi yan. Ito baking. Bake. Yan. Ito rin. Nice one, CRB. Support to sa CRB. Tanggalin nga natin para mas lalo natin makita. Ayan. Ito naman price action din talaga. Pwede siya kasing maging head and shoulder ganun, pero sa totoo support, ito nag-overshoot lang. Ito. Ganun din. Diba? Ito medyo hindi ko gusto pangit. Downtrend din to, pangit din. Ito lakas. Ay, grabe naman to. Downtrend guys. Yun, ito
Mukhang gumaganda. Tingnan natin ang gagawin niya. Pero PHB nice. Pero downtrend. Pero kung makakawala, at ginawang upuan. Diba? Mhm. Diba? Nasaan ko pa? Ganun sana. Kung sila sobrang layo niyan, ito na lang. Diba? Ganda. C90. Parang maganda siya, guys. In fairness naman, maganda. Di dahil green lang sila, hindi yan na nakakita ko. Okay, nasa downtrend, pero may pag-move. Diba? There's something. Kalain niya MKR, maganda pala siya. Gumandang putik eh. YGG, what happened? Ito guys, so DB50 nice vet. Maganda guys, kahit gumaganda, hindi siya basta-basta eh. Hindi siya basta-basta. Ayun, check lang tayo. Maganda. Ito. Kasi parang, di ba, umuupo sa DB50, which is, ganun din ang ginagawa ni BTC, di ba? Nasa DB50 din. Ito nasa loob ng isang box na to. Pwede ko itong gawin na ganun. Ganun itong area na to. Tapos, pwedeng pa ganyan. Eh, diba? Pati nga. Diba? Pwede. Pero, hayaan ko muna siya the way it used to be. Yan. Hook. Hook na hook ah. Diba? Silipin natin yung kumustahan tayo dito. Yan. Uy, wala. Yan. Buksan natin. Nice lang siya. Diba? In fairness naman, maganda. Minsan kasi, okay, kung gano'n yung ginagawa ni BTC, minsan, hindi na nila susundin si BTC. Hayaan na nila kung anong gusto ni BTC, basta gagawa sila ng sarili nila mo. Minsan, may ganun silang istorya. Walang paggalang na. Ito. Katulad nito. Sarap naman ito. 24 yarn. So, katulad niyan, may pagbasag na na trip dito. Diba? Ano na natin, ganyan na natin. Diba? Expand na natin.
binasag niya yung trip niya dyan. So, parang creating na, ano. Pwede rin naman hindi. Pero yung ganyan lang muna, hayaan muna natin siya. Diba? Diba? That's why na-appreciate ko siya. Now I know. Kasi, wala tayong Emma. Ano ko talaga to, ideal ko talaga to yung wala masyadong ano guys, kaso lang yan. Kaya pala, mas nakikita ko yung kaso syempre medyo kailangan natin ng mga guidance. Kasi kung dito yan, ano ito, dapat ganun, no? Kung dito yan, dapat ganun lang, no? Ganun. Pak, ganun. Ganyan. I-perfect ba natin? Yan, ah. So, nahulog. Huwag naman na natin pakalaman. Pag nga pahulog-hulog sila, guys. Huwag na. Si Perp. Nice one to si Perp. Grabe, ano? Binabalikan. Ano pala yun? But this one, pwede ko lang gawin ganyan siya. Total. Hindi naman niya talaga masyadong pinapansin yung weak niya. So, pansinin natin yung mga ano. Ganun ako. Meron ako ugali na kung ano yung mas maraming touches, dun na lang. Tapos parang ginagawa ko na ng weak yung iba. Yan. Sana matapos natin tong daily before 3 para makapag-prep ako ng food. May pendle pa pala. Nice one. Guys, in fairness, ang gaganda ng itsura. May mga downtrend mo pero parang pumapag-asa. Near ano ito? MR at saka si Pip pareho na itsura. Ito hindi ko gusto tong ganito. Sa totoo lang. Check natin. Yan. Hindi natin gusto yung ganyan. Okay, habang tumatagal, mas lalo tayo nagmamatured sa mga nakikita natin. Ito, pwede ko pang ipasok to sa loob. Pero, ang gagawin natin is, siguro ito, dapat ganyan. Pero, hindi. Ito. So, mas maraming touches. Ganyan na lang. Kung lalakihan mo kasi, pasok rin naman siya. Support din naman niya yan. Nice one pa rin. Diba? Parang, ito yung big, niya. Sige, kanya na muna. Kaya, ang lakas niya dito. Yun yung dahilan niya siguro. MTL, yan. IMDT. Nice one pa rin yung head and shoulder pa rin kung pwede. No? Saan ba talaga ang punta ng market? Sana pasabay naman. So, pag sobrang nahihirapan ako guys, nagpapatulong ako. Ano ba? Paano ko ba intindihin to? Hindi ko maintindihan. Ano bang market move niya? Ganon. Ano bang gusto niyang i-move dito? Ayun. Bakit ba ganito na lang siya mag-move? 1, 2, 3. Ayan. Iba. Ito hindi ko gusto tong ganito. Super hindi. Diba? Pero meron pa rin. Meron pa rin. Gusto kaka-out lang. Below all EMA na. Tapos below ganito pa. Trend line. Out na muna tayo dyan. Even na nasa major support siya. Marami pa namang iba. Ganon. Ganun dapat yung mga sinasagot natin sa pag-handle ng buhay-buhay.
Ito ganda rin ng TML. Yan. CML. Nice one, guys. Nice one. Ano ba to, dahil nagustuhan ko lang itsura niya ngayon, pero ang gaganda. Parang gaganda men. Tapos, asan ba yun? Ayan. Mamaya mag-usap tayo, guys. Tungkol sa PSE. After siguro mag-lunch. Late lunch na yun. Kasi, syempre, gusto kong ikwento yung mga ano ba yung mga ang dami ko kasi, di ba, dami kong binili or dami akong may in-out ako, ganon. Ay, kasi mali na to eh. Ano ba, ipapakatlos ko pa ba? Eh, may mali na nga ako. Hindi na ako nakapag-TP. Tapos meron pa akong realization na yun pala yung pwede ko palang ilagay yung TP ko. Akala ko kasi hindi. Nangyari na kasi sa akin dati, pero akala ko mali. So, yep, that's the reason. So, sana before mag-3 matapos natin itong daily. Pero ano lang tayo ngayon, guys, very easy. Feel the market lang muna tayo. Yun lang yung tema natin. Feel lang natin kung ano yung ginagawa ni market today. Ano ba yung itsura niya. Tsura lang muna tayo, guys. Pero focus lang tayo kay BTC. Okay? Kahit pa paano, yun lang muna ita-trade natin. If meron man. Kakaramdam na rin ako ng gutom. Ikaw doon. Ay, hindi. Ikaw, hindi. Ano ba? Okay ba sa AC? Yes, of course. It's my favorite. Alam mo yan. BNX. So, ayun. Check lang tayo. Iba kasi yung itsura pagka malinis din. Iba rin itsura kapag excuse me. Pwede ko rin palang gawin malinis. Ito, LPT. Support niya yan. Pero, pag DB50, saka na natin. Si Pepe, medyo malungkot ang Pepe talaga. Pero baka pag nag-move yan, sobra. Alam mo yun, guys, yung masarap yung next time, no? Sana ma-time ko naman yung market. Parang sana all ka na lang. Na sana one day, ma-time ko yung market. Paano ba mag-move tong market na to? Diba, makasabay man lang. Sana. Yung ganun. Makasabay sa adventure na market.
Marami pa rin namang downtrend talaga. Ayan o. Katulad nito. Pero, even though na downtrend sila, parang tinouch nila yung 50. Sinusubukan nilang mag-untog-untog sa 50 ngayon. Diba? So, let's find out. Ayun o. Support, major support to eh. Diba? Ito downtrend ulit. Diba ng taas magaganda eh. Ito downtrend ulit. So, yun. Naging maganda pa naman to before. Even though na downtrend siya guys, ito yung sinasabi ko, diba nag-create siya ng sideways dito. Ngayon, anong gagawin niya? Baka ito na ba yun? Kasi kung super down siya, dito yan, diba? Pero, if ever man, baka pag ganun na. Next, pag ganun na kasi super layo na. Slanting na. Pababa na eh. Tingnan natin, diba? Pero, tingnan natin na itong level na to. Try lang natin to. Actually, ang trend line ko talaga is pag ganun lang siya. Nice one natin. Ito. Saan ko lang ito nakita? Diba? Tak. Pero, alam natin, hindi ganun. Dahil meron na siya dito. Kung dati, yes. Kung dati to, pag ganun siya, oo. Diba? Kung dati yun. Pag ganun talaga siya. Kasi nagbago na tayo ngayon. Ito nang gagawin natin support. Tsaka ito. So, pahulog talaga siya. Kapag nahulog to, sobrang lalim. Ngayon, dito tayo sa NKN. Pangit itsura talaga niya. Ayan, tagal eh. Pero baka pag ikaw nag-move guys, sobra-sobra. May saltik to eh, pag nag-move eh. Ayan ang dami niyang weight. Pero baka pag lumabas to dito, sobrang bilis nitong ganda eh. Downtrend ulit. Diba? Ito, sideways pero sobrang tagal. Pero at least nasa DB50. Diba? Okay pa rin. May buhay pa rin. Kasi medyo matagal lang siya. Pag maliliit na candle, yan yung mga bumubutas kasi. Ito, medyo pangit yung tsura niya. Ayan. Creating downtrend pa rin naman siya. Yun. Pero pangit yung tsura niya. Daming wick. Si Bell pala to. Ugali niya din. Ito kahit pa paano, nag-double bottom. Si Mav. Lakas ni Mav ba? Ito downtrend. Pero range, ginawang range. Pero kung titignan mo yung mga kumpulan, parang downtrend talaga siya. Pero mayroon siya, kumbaga pinanindigan niya yung sideways niya. Ito, tingin ko palang downtrend. Kaso lang, kung titingnan mo, yan, downtrend na downtrend please. Yan, ito. Yan. More touches pa rin tayo guys, mga support. Yan. Ito. Yan. Downtrend please, no? Yun. Downtrend eh. Yan, downtrend eh. See?
Tingnan natin. Okay. Dito tayo guys. So ito, nagkikreate na siya ng pababa. So marami talagang pababa. Yun yung mga question ko guys eh. Kasi super duper na umangat talaga yung BTC. 6,000. So for me, parang hindi naman yata ako ganun ka makapaniwala na babalikan niya kaagad yun. Although may halving, okay yan. Pero sa halving kasi, parang ang datingan dun, magdadagdagan. Diba? No, pero pa unti-unti lang. Sobrang konti, pa konti na lang, pa konti lang. Kalimutan ko. Dapat talaga, inano ko yun eh. Dinocument ko. Kasi nga, yung mga natutunan ko ng mga araw na yun, syempre makakalimutan ko na. Meron pa nga akong ginawa eh. Sabi ni mentor, gawin mo ng ano yan, ganun. Ano, paano mo makikita? Ano, sabi ko, may halving pa akong ano nun, print, ganun, yung mga halving dati, ganun. Tapos, yun, ganun ko siya nakikita, ano ba, hanapin ko nga yun guys, pakita ko sa inyo. Kasi ano, maganda rin yung exercise eh. Actually, pwede nga itong ganito lang, itong support lang, no? Yan na, tanggalin ko kaya ito para mas malinis, no? O hindi ko isasama yung wick, yun o, ganun. Dodo naman to. Kung may pepe, may dodo, saan ka pa? So, ayan guys. Diba? Huwag mo nang i-ano, yan. So, downtown talaga. Kung meron man sideways, sobrang tagal. Ito XMR. Super sideways to guys, pero tingnan mo naman. Sobrang tagal. Actually, pwede ko nga gawin to ng ganito lang. Yelo yung, ano, diba? Yung tanggalin yun. Okay lang. Diba? Sobrang tagal na siya. So, ito, super downtrend din guys. Kasi, pagka, ano, may box, nag-iiba yung storya. Kapag, ano naman, see? Ayan, pag may box, nag-iiba siya ng storya. Pero, pagka, dire-diretso yun. Grabe. Dito na lang. Ito yun talaga eh. Nagaganyan talaga. Fluctuate talaga siya. See? Fluctuate eh. Oh, ano ba yung pinagsasabi ko? Inaantok lang. Yan.
Pero sa totoo, pwede naman tong ganito kasi nga, meron ng, ganito yun lang natin guys. Total, binalikan niya naman. Okay, okay sana hindi natin ganituhin ko. Pwede mong ilagay dun, ma'am. Ma'am, mamutos ka mamaya. Mumumonya lang kita. Okay, andito na ang pag-alarm. Oh, ma'am, pwede mong patayin yan. I-off ko na nga dyan. Hindi mo naman kailangan. Sige. Alas 3 eh. Just to alarm myself lang. Uy, okay, arte lang. Hindi, dati na. See, lagyan na natin kanya. Uy, nice one to. Kung ganito story yan yung yummers. ACH. Oops. Sorry, napindot lang. Pwedeng ganyan ang storya, pwedeng hindi rin ganyan. Pero try natin, tingnan natin. Ano talaga, super downtrend talaga din siya, no? Saan kaya to? Pero kahit naman anong magiging market, kikita at kikita ka pa rin, no? Kung marunong ka. Kahit down pa yan, kahit up pa yan, kikita at kikita ka. Diba? Gulolo. Itong grabe, oh. Ganyan guys. Ito naman. Okay. May violent reaction, men. Saan, men? Okay, sa ikakainin natin. Yep, men. Luto lang ako ng, if ever pwede pa, gulay. Gusto mo ba? Okay lang ako dito sa gulay. Kahit sa'yo na yung gulay kagabi na. Yung tirang gulay. Meron pa ba? O di yun na lang. Konti lang. Kahit sa'yo ko lahat. Sige, sige. Ito. Sige, tama. May gyoza pa. Yep. Pwede ko nga lutuin yung saging eh. Mag-aano kasi ako. Hindi ko alam guys na luluto pa rin siya yung sarili niya. Noodles pang ano na. Bigla kong iniwan sa ere. Okay lang sa akin na mag-ano. Yung pala may bala kang ano. So, yun nga. Nagplan din ako na yun nga yung pagkain namin dapat prepared. Meron na kami naka-prepare kasi sa mga ganito. Baka mamaya magluto ako para habang nakatayo ako, mag-prep ako para bukas. Meron akong mga gulay. Yung mga ganong situation. Kasi nga, syempre, pareho kami may ginagawa. Tapos gusto niya focus. Ako rin, gusto ko rin mag-focus. So, para sabay kami. Sabay kaming uunlad. Yung sa taas, medyo magaganda yung mga ginagawa. Pero itong bandang dito sa baba na parang downtrend na, no? Sobrang layo, sobrang ano. So, the question is, what's next? Kahit ganyan yan, guys, marami pa rin yung play. Ito si TRX ang pinakamalakas ngayon.
Eh, so, saan ba galing to? Bumabagsak lang rin galing yan. So, si Ape, ito, dito ko naawa kay Ape eh. Nawala lang ako. Wow, char. Hindi ko na maisip na ganito ka ano. Ang mahal nito dati, guys. Umabot pa ito magkano all time high niya? 27. Tapos ngayon, sikat pa. Justin Bieber ba naman? Bumili ng ano, di ba? Mga sikat na celebrity. But now, what happened? Diba? Yun. Nangyari. Diba? Anong nangyari, te? Super wala ng value. Diba? Or pinapamura lang nila. Ang laki ng volume. Diba? Nice lang to. Today? Yesterday, laki ng volume What is this? What is this? Pagka ganito, what is this? Tingnan natin. Naawa lang. No. Charity ka, girl. Ayan. So, may mga ganitong pa-move, ganyan. Sana may ganito. May mag-aaral tayo, magbasa tayo. Madaling araw kanina, nagbasa ako eh. Kasi grabe ang init. Tapos hindi ako makatulog. Tapos, iba-iba yung init ko talaga. Kaya, nagpa-aircon na lang ulit. Bago kami natulog, nagka-aircon kami. Pero kagabi ang init. Iba yung samsang kagabi. Kahapon, iba yung init kahapon. Nakadalang ligo na nga ako. Iba. Diba? Grabe naman ito yung sobra guys, no? Kaya ito yung gusto kong nakikita everyday na, ito yung gusto ko pala, hindi sa gusto kong makita. Gusto ko sa ginagawa ko na everyday nagaganito ako. Kasi nga, Hindi ka naman siguro magkape, no, mamaya. baka hindi naman. Hindi ko ako sure, pero baka, may kape ako pala. Tapos, ito yung sinasabi ko guys na, paano pag wala akong plano talaga. Tapos dito ko nilagay lahat ng pera ko. Tapos, okay na yan. Hanggang sa forever na yan dyan. Diba? Paano kung gano'n? Anyway, maraming basag, dito maraming yumaman. Marami rin naghirap. Diba? Ganda talaga siya kung maganda kasi lang. Hindi siya nakakatawa pagka babawasan ka niya. Kung lost talaga. Buksan natin yung diba? Lost kung lost. So, sa mga ganitong istorya guys, at least nakukuha natin kung ano ba yung itsura nila, yung ganyan. Diba? Kasi kung price action lang tayo, walang DVD, okay lang din. Ay, walang EMA. Okay lang din naman. Uy, ano ito? MWC. Feeling ko na kaya ito si CLI. Tama ba ito? Ani. Ito, pinagagawa mo, Ani. So, ganito ginagawa ko guys pagka lakas ni Nicola. Si Tel, si Globe, yan yung mga favorite natin if ever na given a chance. All HC, wow, lakas din 1.51 gustong bumili. Pero ito, walang ginawa. Si Ava negative. Let's see.
how we gonna do it. So MacRed converge GMA neutral lang siya, okay lang naman. Tapos negative 1.25. Hindi niya man lang tinatch yung 18. So na pala, no? Anyway, so what we gonna do is out muna natin to. Tapos after natin i-out yan, tingnan natin yung virtual. Bango naman, man. What is that? Kanin lang? Basta yung kamay ko na. Oo na. Joke lang. Anong tawag dito? Bili tayo ng virtual na CLI, guys. Nasa watchlist ko kasi. Tsaka maganda rin yung ginagawa niya. So, let's see lang. Paano ba natin bibawhin? Ayan. Oh, hindi pala siya nag-move up. Bukas na lang pala. Kasi dito lang pala siya. Ang gusto ko sa kanya, dito siya bukas. Sa 2.56 natin siya bilhin. Bukas na lang. Okay? So, yan. Ganyan dapat. Aware. Aware ka. HDI kulang to sa volume. Tapos si CLI kulang din sa volume. Kaya huwag muna natin mga galawin yung mga ganyan. Si Ali, although si Ali hindi na tayo pinagbigyan, no? Pero bumagsak siya today. If ever na pinagbigyan niya tayo, yung cut loss area natin, kinat-loss talaga tayo, guys. Pero, ayun. Di ba nandito na ako? Check ko lang, guys, kasi nga EOD ako bibili. Tapos, ito si ano. Actually, si FB pwede kong bilhin eh. Kanina. Dapat dito, sabi ko nga within this area, kahit sa loob, okay lang. Ayan o, tingnan nyo. Bukas, pagbigyan natin bukas. Kung makakalusot pa ba tayo. Di kasi yan sumusunod sa marketing. So, low volume. FB, low volume ba? May volume to. Yup, maganda talaga siya. So, anyway, balik tayo dito. Sana nga matapos natin ito. Yun. Yung ano ko, diba, chika ko sa inyo, very ano ko, emotional. Tapos makita ko lang yung market, ganyan, wala akong ginawa, wala akong training. Tapos umangat, diba, pero wala akong ginawa. Sobrang sakit yan, parang ayaw ko nang bumalik, naiwan ako. Yan talaga lagi kong inaan, ayaw kong bumalik, higa lang ako niyan. Emotional talaga ako, guys, kaya medyo disadvantage sa akin yun. Seryoso kasi ako masyado sa buhay. Disadvantage sa akin yun. Pero, malay mo, one day, advantage ko pala yung ganong level ko. Kasi, na-tweak ko. Pag, diba? Ito, super downtrend talaga si APT. Grabe kasi yung inangat. Ito yung sabi ko, guys. Ito yung ginawa niya. Super, grabe kong nag-rally to. December 2022. Diba? Umangat siya hanggang 20. From $3 hanggang 20 peso. $20. 550% ang inangat niya. Ngayon, yung pag-angat niya, yun naman sakang ibinagsak. Ang pinagkaiba lang nila, nag-create pa dito si BTC ng higher low. Diba? Create pa siya ng higher low. Ngayon, dito tayo nagdadalawang isip. Kasi nga, inangat yung ganong drastic na pag-angat ni BTC. 60 ba naman? Baka balikan niya pa muna yung mga nasa ibaba niya. Pero, hindi natin masasabi. Nag-iiba din naman kasi. Marami na rin kasing pumasok dito. Pero, ganun ang storya niya. Diba? Ito, Luna.
Sobra rin to. Doble rin ang bagsak nito. Buti ba sa Lucy? Downtrend talaga yan. Diba? Sa trading, bawal talaga ang baboy dito. Iiwanan ka talaga. Iwanan ka nila. Baboy means greedy. Yun ang pinakabawal sa dito sa trading. Yung kangaroo din. Bawal din dito sa kanila. Siyempre, pag kangaroo ka, parang wala ka ng kung ano-ano na lang. Halos wala ka na mamamaster. Pero lahat naman naging kangaroo. Diba? So, yun yung nila. Parang wala ka na mamamaster. Anyway. Downtrend siya, guys. Ito naman hindi. Pangit lang yung pagbaba niya. Yan. Pwede na nga ito i-box to dito. Parang lang siya. Hindi mo alam saan yung BCH ba to? Yup. Ito yung nasa watchlist ko isang araw. Gusto ko lang, nakikita ko lang siya. Kakabalik ko lang na. If ever man ito, tapos ito, liit lang ng pero BTC pa rin yan. Bata ni BTC yan. Kaya wag natin walain yung BCH. Ito naman, brinake niya rin, guys. Kaya watch na natin to. Yung pag-break ni spell. Baka dito lang muna siya. Watch natin yan si spell. Yan. Yan. Masarap mag-trade. Lalo na pag may system ka talaga. Alam mo na yung gusto mo, alam mo na yung gagawin mo. Yun yung pinakamasarap. Yung wala kang emotion. Yun yung pinapangarap ng karamihan din. At isa na ako doon. Kasi sobrang sarap talaga ng ganung feeling. Diba? Wala kang emotion. Sobrang sarap ng feeling na. Sana one day, ganun na tayo mag-trade. Speaking of, yung sa emotion, sa totoo lang, medyo malaki na rin pinagbago ko. Medyo marami na rin nawala sa emotion ko. Yung mga ganong, medyo malaki na rin talaga. Kasi, sa ngayon, pag nakikita ko, okay, hindi ako nakapag-trade dahil hindi naman tayo nag-trade talaga ng crypto, tapos umangat. Dati, routine ko, syempre sobrang sakit, guys. Yung nag-aaral ka, tapos nung nag-aaral ka, hindi lumabas, tapos nung pag-alis mo, lumabas, nagsilangatan sila. Parang sabi ko, I take this one personally. Entitled lang putik. Pero sa totoo lang, sobrang sakit. Yun yung totoo. Hindi ka sayang na may opportunity na yun, diba? Yan yung sana yung pagyaman ulit. Anyway. So, ayun. Yun ang dahilan. Naunahan tayo, guys. Actually, tapusin ko na lang to, guys. So, ayun. Nakalimutan ko, alas 3 na pala. Nawala sa isip ko. Kakakwento ko ng kakakwento. Narinig niya, guys. Oo, unboxing ito. Unboxing ulam. This is it. So, yun. Yun, natutuwa naman ako sa sarili ko ngayon kasi pagka nakikita ko, ay, ayoko nito, ayoko to i-trade. May ganun na akong istorya sa buhay. Hindi ko to gustong i-trade. Hayaan ko muna siya.
Yung bahala siya sa buhay niya dyan. May ganun akong ano. Ba't ko kasi ititrade yan? Hindi ko gusto yung structure, hindi ko gusto yung itsura. Marami pa namang iba dyan. No, hindi ako ganyan guys. Lahat sa akin pwede. Walang marami pang iba dyan. Yung ngayon ko dapat ititrade para may ganun akong ano pa dati. Pero, yun. Kahit pa paano, bawas-bawasan yung ganun natin. Sa trading, aayusin niya yung sarili mo. Aayusin niya yung ugali mo. Aayusin niya yung pagkatao mo. Kasi, kung hindi ka maayos, hindi mo mai-enjoy kung anong meron sa trading. Kasi, tatanggalin niya yung labang mo. Tatanggalin niya yan. Gagawin kanyang mapagkumbaba na sobrang mapagkumbaba. Hindi ka pwede kasi mayabang dito kasi pag mayabang ka, baka hindi ka tumagal. Pag mistake ka, admit it, mistake ko to, sorry, and then try mo kagad na baguhin. Pero tao lang tayo, mistake na nagagawa natin continuously, diba? Aware na tayo mistake yan, pero nagagawa. Kung gusto kong mag-diet, paano ka mag-diet? Kain ka ng kain ng mga bawal, alam mo ng bawal yan, diba? Pero ganun eh, ewan ko ba ba't ganun ang tao, diba? Ganun na ganun magagawa natin. Tapos yun, pero ito rin naman gusto ko kasi ako yung taong gusto ko nagbabago for to be a better person, yung ganun. Ito yung gusto ko, magbabago ako. Masakit lang guys kasi syempre may kasamang losses eh, diba? Pero yun, ganun. Ito yung gusto ko. Before, nag-pray ako kay Papa God kasi hindi ko alam anong gusto kong gawin sa buhay ko. Sabi ko, Papa God, iyak ako nito, boy patatay ko nun. Sa China kami yata, sa uncle ko, ay sa friend niya nagdalaw kami dun sa basta alam ko sa China nagdalaw kami. Hindi ko kasi makakalimutan yung lugar niya. Susulat ako, ganyan, tapos umiiyak ako, tapos nagpe-pray ako kasi nga oo nga eh, liit no, kasi maliit lang eh. Sabi ko kasi I have everything na pwedeng meron nung panahon na yun, diba? I have everything na pwede meron sa isang tao. Pero yun, umiyak ako. Tapos yung pag-iyak ko, sabi ko, hindi ko kasi alam kung ano talaga gusto ko. Tapos everyday kong naiiyakan yan guys. Everyday, every na alam mo yung hindi mo alam yung gusto, yun yung masakit eh. Meron kang kayang gawin, meron kang resources, pero hindi mo alam yung gusto mo. Merong iba dyan na walang resources, pero alam nila kung anong gusto nila. Ako, baliktad. Meron akong kayang gawin, kaya ko. Meron akong resources, pero hindi ko alam yung gusto kong gawin. Miyak ako. Tapos, hindi ka agad binigay na papagad sa akin. Pero alam ko yung mga gusto ko. Gusto ko yung nasa bahay lang. Introverting kasi ako. Ayoko nangungupahan. Ano talaga yan. Alam ko talaga sa sarili kong ayoko nangungupahan. Ewan ko ba ba't pumapasok sa isip ko minsan pagka ano ko yung business tayo mangupahan yung. Pero sa akin yung maliliit lang. Pero kahit na yung iba dun maliit ngayon 10,000. Sa akin yung nasa bangketa ba, cheap siya pakinggan pero at least may peace of mind ka, diba?
So, pero gustong gusto ko yung sa bahay lang. Na-try ko rin naman. Binigay rin naman ni Papa God yun. Kaya ako nagsabing gusto ko yun. Na-feel ko rin kasi sabi ko, ito yung gusto ko. Parang guusap lang kami nung yung kaklase ko. Slash, kamag-anak ko na rin siya. Kamag-anak ko rin. Tapos, sabi niya, ano bang gusto mo? Hindi ko nga alam kung ano yung gusto kong negosyo. Business niya, computer shop. Sabi niya, ba't ayaw mong ganito, Day? Ganyan. Tinuro niya sa akin lahat ng bilihan. Dito siya bumili. Ito yung binilihan niyang mura. Ganyan. Hindi ako binentahan. In short, hindi ako pinagkakakitaan. Diba? Tapos sabi niya, dito ka na bumili. Ganyan. Swerte ko rin talaga sa mga taong nakakasalamuha ko. Literal yan. Tapos, ayun. Yun yung time na very successful din siya sa buhay niya nun. Tapos ako, nandun ako sa hindi ko pa alam kung anong gusto ko talaga. Tapos yun, bumili ako ng computer shop. Boom yun. Hindi ako magaling mag-computer, hindi ako marunong mag-computer talaga. Mag-print nga, hindi eh. Pero dapat meron ako nun kasi yun yung magpapataguyod ng ko. Hindi ko rin pinag-aralan, ganun. So, yun yung business na pinangarap ko. Okay, ano ba sabi ko sa sarili ko nun? Ang gusto kong negosyo, as in clear sa utak ko to na sinabi ko to dun kay Betchay. Ay, may pangalan. Sabi ko may pangalan. Ang sabi ko sa kanya no na ang gusto kong negosyo, yung nasa bahay lang. Tapos, yung social, kahit nasa bahay ka lang. Alam mo yung ganun? Pagandahin ko doon, ba't ako mangungupahan? Ay, minsan gusto ko rin tong utak ko pinaparemind sa akin yung mga gusto ko sa buhay dati. Gusto ko, nasa bahay lang, hindi ako mangungupahan. Kasi yung upa ko, paganda ko na lang sa pwesto sa bahay. Yun yung sinabi ko talaga. Real talk talaga to sinabi ko. Tapos, ang gusto ko negosyo, yung mukhang social din. Yung ganon. Yung parang, hindi ako malulungkot na, nasa bahay lang ako. Ayoko ng sari-sari store. Although, pwede yun. Kasi lang, di ba, ang liit lang nakikitain mo. Tapos, very pagod. Medyo bukid yung tinirahan ko noon. Sabi ko, parang hindi worth it dito sa bukid na to. Sino hintayin ko? Kapatid ko para sunduin ako. Tapos, mamimili. Baka mapagalitan lang ako noon. Busy, di ba? So, sabi ko, kung aaraw-arawin ko naman mamimili, malulugi din ako kasi nga malayo, mahal yung mabigat, ganyan, tapos wala pang magbabantay. So, naisip ko na yung mga pangit nun. See? Hindi ko pa nasimula, naisip ko na yung pangit nun. Pero hindi ko talaga, para kasi dalagang-dalaga ako noon, tapos hindi bata pa, tapos hindi ko gusto yung 20s pa lang yata ako. Hindi ko gusto yung basta na ganong tema yung sari-sari store. Pero sinubukan ko yun, alam kong hindi ko siya gusto, pero nag-put up lang ako na maliliit, kunyari sigarilyo, mga magkano lang yung nilagay ko dun. Oo, sige, just to lang, para lang malaman ng mga tao na nandun ako. Men, parang 10 na lang to, men. Check lang, lapit na. Just to lang na sa mga tao na meron akong pang computer shop, malapit na itatayo yung computer shop doon. So, doon nagsimula. Ito lang, men, hindi ko na nga guguhitan. Next time na lang. Makakita ko rin naman. So, yun. Malapit na kaming kakain, guys. Yun yung ko. So, binigay naman sa akin ni Papa God. Kakain na pala. Binigay naman sa akin ni Papa God yun yung hiniling ko. Ask and you shall receive. Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and it shall be open to you. Yun yung pinaka-favorite na ko. Ano ba yun? Verse ba yan? Bible ba yan? Basta yan yung pinaka-favorite ko. Tapos, prinin ko pa nga yan Pero, yun. Naalala ko lang. Kasi nga, super binigay sa akin yung gusto ko talaga. Ngayon, dumating na naman kasi nagsara na yun, di ba? Dumating sa point pa hindi ko alam talagang gusto ko. Para akong si dito, Rapunzel dito sa bahay. Naghihintay kay Prince Charming. Naghihintay kung ano yung gusto ko talaga. Hindi ko na naman mahanap. Hindi ko na naman mawari sarili ko ng gusto ko. Tapos, pero alam ko na tong trading. Meron nga akong pero hindi ko akalain na dito pala ako babagsak. Ito na naman yung hipag ko. Sa sinabihan ako, Day,
ba't hindi ka mag-focus dyan sa trading, yung mga ganun-ganun. Meron akong, may decision na ako na may gagawin ako. Nagalit pa ako noon. Hindi naman galit na, ano, sabi ko, kasi, hindi, nakapag-decide na ako, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, to make the story short, dito lang din pala ako babagsak. Dun sa sinabi niya. Kaya sabi ko lagi sa kanya, pag ikaw nagsalita, pinapakinggan ko na. Kahit nanay ko eh. Hindi, pero may something kasi yun pag nagsalita. Nga no. Ganun. Anyway, so yun lang muna tayo guys. Mamaya na ulit. Daily lang tong ginawa ko. Mamaya 4H naman tayo. So, see ya. Bye.